At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na yung pinakakabuuan ni Chapter 403. So medyo mahaba nga lang to kasi pinagdugtong ko na si A at saka nga si B. Pero of course, kung napanood nyo na yung dalawang video natin na yun ay pwede nyo nang skip itong video natin na to. So yun lang naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito yan magsisimula kay Balsamico sa pagpunta niya sa may Justice Building o sa may Court Building para isakatuparan na yung kanyang planong pagpatay kay Prince Hulkenberg. At ito nangyari bago yung abutan ng sulat nila Fujitsu doon sa mga bawat prinsipe. At so ngayon ay pasok na nga sa loob ng building itong si Balsamico at ni-inspect ngayon siya dyan. Pero habang ginagawa sa kanya to ay sa isip-isip niya si Prince Hulkenberg walang kasama doon nga sa may courtroom. Kasi anong nangyari dyan, si Prince Hulkenberg sinampahan ng kaso kaya meron siyang hearing na kailangang atinan. At ito nga sa sinabi nga ni Balsamico na walang kasama si Prince Hulkenberg kasi yung mga malalapit na tauhan niya under surveillance, tapos yung ibang natitira pinaghiwa-hiwalay, yung iba nandun sa tier 3, yung iba nandun sa tier 2 pababa ganyan. So kaya imposible na magamit ni Prince Hulkenberg yung kanyang ability. At then after nga nito ay tuloy na sa lakad itong si Balsamico at iniisip niya na nga kung paano niya gagawin yung planong pagpatay dyan kay Prince Hulkenberg. At ang plano ganito, ang mangyayari ay pupunta nga itong si Prince Hulkenberg dun sa may courtroom at once na nakaupo na o nakapwesto na etong si Prince Hulkenberg dyan ay pupwesto naman malapit sa kanya etong si Balsamico at gagamitin niya na si TSK-17. So ang sabi nga rito ni Balsamico, once na nasa loob na ng courtroom at nakapwesto ng ganyan etong si Hulkenberg, di na makatakas at since na close room nga etong kanilang pupuntahan, kaya sigurado magiging effective etong si TSK-17 at patay agad itong si Hulkenberg. Pero kasabay nito, yung judge pati na rin yung mga lawyer sa loob ng courtroom ay pwedeng ma-infect din sa virus nito ni TSK-17 kasi nga nasa close room sila Although, mababawasan naman yung effectiveness sa kanila ng TSK-17 kasi nga malayo sila rito kay Prince Hulkenberg. Kaya, yung magkaroon ng public pandemic ay minimal lang pwedeng mangyari yan. So mababa lang daw yung chance sa magkaroon ng pandemic ganyan. Pero, if ever na mangyari nga yan, ang gagawin nila neto nila Balsamico nila Prince Benjamin, i-implement na nila yung martial law para makontrol yan. So sa mga nakakalimot, eto kasing sila Prince Benjamin naghahanap yan ng paraan o ng way para ma-implement yung martial law. Nang sa ganun makontrol nila etong si Blackwell at pati na rin yung sitwasyon dyan. But anyways, ay tuloy nga tayo dito na sa plano neto ni Balsamicong pagpatay dyan kay Prince Hulkenberg at after nyan ay eto nga lakad na nga ngayon dyan sa may hallway etong si Balsamico, pero biglang napahinto rito etong si Balsamico sa may kalagitnaan. At eto nga, tingin-tingin etong si Balsamico doon sa may harapan niya, pero biglang may naramdaman nga dito etong si Balsamico kaya biglang lingon din siya dyan sa likod niya at nakita niya etong sundalo na to nakatayo dyan sa likod niya. At eto nga, sabi na dito, Vic. So kilala niya etong sundalo at etong si Vic, tauhan yan ni Prince Benjamin. So kakampi nila yan. Pero dito nga naramdaman na nga ni Balsamico etong rambling na to. Sabi niya nga dyan, teka lang, etong rambling na to hindi pwede kay Prince Hulkenberg hindi niya nga kasama yung kanyang mga guard. So imposible na magamit ni Prince Hulkenberg yung kanyang ability. Pero eto nga, biglang nag-hand signal dyan etong si Vic. Sabi nga dito ni Balsamico, teka lang, bakit biglang nag-hand signal to? Blinak ba nila yung kanilang communication? At then, ay eto nga, signal dyan etong si Vic. Sabi niya nga rito na na-discover niya na yung secret behind sa ability ni Prince Hulkenberg. At eto, habang tingin-tingin etong si Balsamico dyan sa hand signal ni Vic, yung dalawa sa harapan niya ay tingin-tingin rin dito kay Balsamico. At habang etong tinginan sila, nag-observe sila dyan, ay dito sa kabilang banda sa may harapan ay dumarating na nga etong grupo dyan ni Prince Hulkenberg. At eto nga, biglang forma ngayon etong si Prince Hulkenberg. So dito may mga nakapaligid na nakasamahan nga dyan etong si Prince Hulkenberg. At biglang sabi ngayon dito ni Prince Hulkenberg na yung distansya ni Balsamico doon sa dalawang tao sa harapan niya ay 11.9 meters. So ibig sabihin, kasama pala ni Prince Hulkenberg yung dalawang tao doon sa harapan niya at pati na rin eto nagla-laptop. So feeling ko eto yung kumakalkula Tapos transfer dito kay Prince Hulkenberg yung exact detailed o location ni Balsamico. At then pagkatapos nga niyan ay eto nga, biglang tutok na ngayon ni Prince Hulkenberg yung kanyang arrow kung nasaan yung location ni Balsamico. At then step forward lang nga dyan etong si Prince Hulkenberg. At then pagkatapos
pagkatapos nga niya is BAM! So dito nilaunch niya na etong arrow kung nasaan etong ang si Balsamico at din ay pagkatapos niyan ay balik na nga rito sa may kwarto naman ni Prince Benjamin dahil may tumawag na nga dyan, may kausap na etong si Prince Benjamin. So hindi ba si Balsamico yung kausap niya rito at tinatanong ngayon ni Prince Benjamin kung nagsimula na ba yung hearing dyan nga kala Prince Halkenberg. So sabi nung kausap niya, hindi pa nagsisimula at naka-cancel nga, na-postpone na tong hearing. So dito sabi nga ni Prince Halkenberg tuloy, ni Prince Benjamin, bakit ano nangyari, bakit hindi natuloy? So eto nga, explain ngayon dyan etong kausap niya at ang sabi na yung nag-file ng kaso ay hindi ready dahil may problema nga raw sila sa equipment. Pero hindi yun tinanggap ng judge na rason kaya dapat tuloy ay ang kanilang hearing. Pero sa kabilang banda naman, itong mga nireklamo sa side nila Halkenberg na sinabi nga nila dyan na hindi maganda yung condition ni Halkenberg, parang sinasakit siya kanyan. Kaya hindi niya kaya na upatin sa hearing. So etong rason na to tinanggap ng judge kaya itutuloy na lang etong hearing kapag okay na yung kondisyon ni Prince Halkenberg. Pero eto, sa isip-isip dito ni Prince Benjamin na hindi totoo to, peke. Etong pagkakasakit nga dyan ni Prince Halkenberg, sabi-sabi lang nila yan. At then, ay eto nga, sa isip-isip pa ngayon dito ni Prince Benjamin na pagdating doon sa part na sinabi na yung mga complainant di sila ready dahil meron nga silang problema sa kanilang equipment. Ang ibig sabihin raw ba neto na na-abort yung kanilang mission na pagpatay dyan nga kay Prince Halkenberg. Pero, bakit ganun? Na-activate na nga yung ability ni Prince Halkenberg. At kung pagbabasehan yung timing, si Balsamico yung inatake. Pero kung ganun nga nangyari na si Balsamico yung inatake, bakit si Prince Halkenberg yung nagre-recover ngayon? At saka isa pa, ang pagkakaalam nga raw nila rito ay diba si Prince Halkenberg hindi niya magagamit yung kanyang ability pag siya lang mag-isa. So kaya nga ang tanong, ano nga raw ba talaga kaya yung nangyari dito? So isip-isip ngayon dyan etong si Prince Benjamin, kaya nga biglang tanong niya na etong kausap niya, sabi niya nga dyan, sige ano ba yung nangyari dyan kay Prince Halkenberg, sabihin mo. So sabi nga dito nung kausap niya, ang nangyari kasi etong si Prince Halkenberg on the spot bigla na lang siyang nawala ng malay, bigla siyang tumumba at ngayon nandoon na siya nagpapahinga sa medical room. So dito tanong nga ni Prince Benjamin na may kasama ba etong si Prince Halkenberg. So sabi nung kausap niya, meron mga 12 at sila yung mga supporters ni Prince Halkenberg. So yung iba sa kanila sinamahan nga etong si Prince Halkenberg doon sa medical room at inaalagaan ngayon si Prince Halkenberg. At then ay dito ay isip-isip ulit dyan si Prince Benjamin, sabi na nga dyan. So ibig sabihin si Prince Halkenberg pwede niyang gamitin yung kanyang ability kahit na yung mga kasama niya ay nasa iba't ibang organization, basta enough yung loyalty sa kanya. Pero ayan, ay habang nag-iisip ng malalim dito etong si Prince Benjamin ay biglang sinabi sa kanya nung kausap niya na dumating na si Captain Balsamico at eto gusto siyang kausapin ngayon. Pero eto nga, bago ibigay yung telepono dyan kay Balsamico ay sa isip-isip neto ni Prince Benjamin na mukhang trap to at yung sakit ni Prince Halkenberg peke yan at ang posibleng nangyari nito, inatake ni Prince Halkenberg si Balsamico at ngayon ay kinokontrol nila, minamanipula nila etong si Balsamico para kausapin etong si Prince Benjamin dyan. So kaya nga raw ang ibig sabihin nito, etong ability ni Prince Halkenberg ay isang coercive manipulation at eto nga, minamanipula nila etong si Balsamico para kausapin siya, pinupwersa nila etong si Balsamico na kontakin etong si Prince Benjamin dyan. So kaya dito sabi nga ni Prince Benjamin, sige, ano kaya yung gagawin diskarte na ito ni Captain Balsamico? At then ay eto, ay biglang bigay na ngayon kay Balsamico yung telepono at biglang sabi ngayon dito ni Balsamico, Prince Benjamin, ako to, si Balsamico. So eto na, kausap na ngayon ni Prince Benjamin ayan si Balsamico at sinabi na nga dito sa kanya ngayon ni Balsamico na hindi niya pa nagagawa etong kanilang mission na pagpatay kay Prince Halkenberg dahil na-postpone yung hearing kasi nga nagkaroon ng problema doon sa side nila Prince Halkenberg. At ang tanong niya ngayon dyan kay Prince Benjamin kung naramdaman daw ba ni Prince Benjamin yung rambling kanina. So sabi nga ni Prince Benjamin, oo, naramdaman ko. At eto ngayon sabi ni Balsamico na gamit yung nen arrow ni Prince Halkenberg, inatake siya nito pero hindi nagtagumpay si Prince Halkenberg, sumablay siya, nagminti siya kaya hindi siya tinamaan. At ang nangyari, biglang natumba o biglang nahimatay na bumagsak
si Prince Halkenberg. So siguro dahil raw yan sa pagod kasi nga sa paggamit niya nung kanyang nen. Pero eto nga sa isip-isip dito ni Prince Benjamin na sigurado peke lang itong ang pagkakasakit dyan ni Prince Halkenberg. Although maganda itong rason na to, pero obvious peke yan, sabi niyang ganyan. At sa isip-isip pa ngayon neto ni Prince Benjamin na valid naman itong sinasabing rason nila Prince Halkenberg, pero kitang-kita na pinipeke lang nila ay ang sakit ni Prince Halkenberg para ma-postpone itong kanyang hearing. So ngayon dito tanong ni Prince Benjamin kay Balsamico, so ibig sabihin yan malabo na malaman nila kung kailan itutuloy ulit itong hearing. So now, eto sa isip-isip pa ngayon nito ni Prince Benjamin na kapag etong si Balsamico bumalik sa kanila nang hindi ginagawa etong kanyang planong pagpatay kay Halkenberg, ay i-consider niya raw yan na isang kudita etong ginagawa sa kanya ni Balsamico at kasabwat niya pa si Prince Halkenberg. At kapag eto yung nangyari ay magde-declare nga raw ng special martial law etong si Prince Benjamin para tapusin yung dalawa na yan. At then ay eto nga sagot na etong si Balsamico sa tanong ni Prince Benjamin kanina na ibig sabihin malabo nang malaman nila kung kailan nga yung next hearing. At ang sabi ngayon dito ni Balsamico, oo ganun na nga, pero nakikita to ni Balsamico na isang opportunity sa kanila. At kaya nga sabi niya rito gusto niyang humingi ng permission kay Prince Benjamin kung pwede napuntahan nga ni Balsamico etong si Prince Halkenberg. So dun na nga yun sa may medical room para patayin na si Prince Halkenberg. Although possible nga raw nakasama ni Prince Halkenberg yung kanyang mga supporters, pero okay lang yun kasi hindi naman daw sila threat, sabi niya ganyan. Pero eto nga sagot si Prince Benjamin at sabi niya nga dyan na sige, etong si Balsamico na yung bahala dyan kasi ang gusto lang naman niya ay yung result. Pero habang nagsasalita dyan si Prince Benjamin, sabi niya nga rito na eto si Balsamico pinapamukha niya pa, pinapalabas niya pa na kunyari papatayin niya si Prince Halkenberg dun sa may medical room, pero naghihintay lang siya ng opportunity para itrap ako. At so ito sagot si Balsamico, sabi niya nga dyan na alam niya na imposibleng pagkatiwalaan siya neto ni Prince Benjamin dahil alam nila parehas nakakagamit lang ni Prince Halkenberg sa kanyang ability sa possible nga na kinokontrol. Etong si Balsamico alam niya rin yan. So kaya nga ang sabi niya rito kay Prince Benjamin ngayon, napakisabi sa kanyang mga subordinate na hindi siya babalik hanggat hindi niya nagagawa yung kanyang mission na patayin si Prince Halkenberg. At eto nga tuloy niya pa na within the day babalik siya na may dalang positive result. So ibig sabihin kumpiyansa etong si Balsamico na mapapatay niya within the day, yung mismong araw na rin na yan si Prince Halkenberg. At so kaya naman rito ay natapos na itong usapan. At eto nga sa isip-isip ni Prince Benjamin na totoo kaya itong mga sinasabi dyan ni Balsamico. Pero ayan ay dapat nga raw maging alerto pa rin dyan itong si Prince Benjamin hanggat hindi natatapos ni Balsamico itong kanyang mission. At dito sinabi na nga ni Prince Benjamin sa mga subordinate nila na itong si Balsamico nga hindi babalik hanggat hindi natatapos yung kanyang mission. At yun ay pagkatapos nga nito ay eto nga biglang singit na dyan yung isang sundalo ni Prince Benjamin at sinabi na dumating na itong ang sila Fujetsu at may gusto nga bigay na sulat sa kanya. So eto na yun dun sa mga nauna na sila Fujetsu nagbibigay ng mga sulat dyan nga sa mga bawat prinsipe. So eto ay sinabi na nga ni Prince Benjamin na sige papasukin na ayang sila Fujetsu. At yun ay pagkatapos nga niyan ay talo na nga dito yan sa unang reyna at kausap niya na nga rito si Prince Halkenberg. So dito sinasabi niya na proud siya dyan kay Prince Halkenberg na anak niya. At so ayan ay nireveal na nga na eto si unang reyna pala anak niya rin si Prince Halkenberg, anak niya rin si Prince Benjamin saka si Prince Cherednich. So ayan nagsisilitawan na kung sino-sino talaga yung mga prinsipe na magkakapatid dito sa loob ni Black Whale. At so now ang continuation niyan is balik na rito sa side nila Prince Benjamin. At eto nga binabasa na ngayon yung sulat na binigay sa kanila ni Fujetsu. At ang nilalaman nga ng sulat na to ay ayun nga si Prince Halkenberg ang tunay niyang nanay, yung unang reyna. At ngayon marami raw hindi nagsasalita kasi natatakot lang sila. Pero etong si Prince Kacho, since napatay na siya, kaya hindi na nga raw siya natatakot, lahat na pwede niyang sabihin. At eto, tuloy pa ni Kacho dyan sa sulat niya na ang ginawa ng unang reyna, humingi siya ng special o secret favor doon sa pangalawang reyna. At sinasabi doon na protektahan si Prince Halkenberg sa assassination na gustong gawin sa kanya ng mga kapatid niya pa. At ang gustong gawin nga rito ng unang reyna ay palitan yung line in order ng mga magkakapatid na prinsipe. Nang sa ganon ay maiwasan nga ni Prince Halkenberg yung assassination nila Prince Benjamin. At eto nga raw yung kumakalat na theory sa international website.
Pero eto nga tuloy dyan sa sulat na pagdating nga dyan sa line in order na yan, hindi na raw mahalaga yan kasi nga nagsisimula na etong battle dyan sa Succession War. Pero kung etong rumors na to ay totoo, malaking problema yan kasi pwedeng gamitin ng unang reyna yung kanyang kapangyarihan para tulungan si Prince Hulkenberg na manalo dito sa Succession War. So marami pa nga raw sanang gustong sabihin si Prince Cacho dito kay Prince Benjamin, pero ayun ay tignan-tignan na nga lang daw ni Prince Benjamin etong si Fujetsu. At then ay dito na nga nagsalita etong si Prince Benjamin at sinabi na matalino etong si Prince Cacho at sigurado bluff lang lahat ng to. So malamang ginagawa lang yan ni Prince Cacho para protektahan nga etong si Prince Fujetsu. At saka isa pa ay ano nga raw magagawa ng isang batang babae, so paano siya magkakaroon ng gantong klaseng political information? Pagdating sa paggagather ng mga political information na yan walang masihigit sa kanya. So kumpiyansa etong si Prince Benjamin na talagang mas marami siyang alam na info kumpara dyan kay Cacho. So hindi niya alam galing mismo sa bureau yung info na yan. Pero eto nga pagkatapos nito alis na etong si Kaiser at saka nga si Fujetsu. Pero sa loob-loob nito ni Kaiser na gusto niya pa sanang i-hit hard etong si Prince Benjamin patungkol naman sa info about din sa Succession War. Pero yun nga lang, baka pagdudahan na ni Prince Benjamin yung bureau kaya hindi na lang niya tinuloy, hindi niya na pinush. At eto nga, sa loob-loob niya, sapat na etong nakita niya yung threat na talagang gusto ni Prince Benjamin na mag-declare ng martial law. At then ay dito pinakita na nga na etong ibang mga prinsipe pa natin, binabasa na nila yung liham na binigay sa kanila ni Fujetsu. At pagkatapos niyan ay talo na nga rito sa side nila Melody at usap-usap na nga sila dyan. So sabi nga ni Melody dito na yung pang-apat na prinsipe at saka yung pang-13 prinsipe hindi nila tinanggap yung sulat. So ito medyo nang hinayang si Cacho, sabi niya nga kasi dyan gusto pa naman niya sana na mabasa ni Prince Cherednich yung sulat. So sabi na nga dyan tinanggihan niya, nirefuse niya, sabi niya ganyan. So ito sabi ni Kaiser, pinagmumukha namang mabait ni Prince Cacho si Cherednich. Ang ginawa nga raw ni Cherednich nung iaabot nila yung sulat, sinabi itapon na lang daw yung sulat, sabi ganyan. So grabe, hindi lang nirefuse pinapatapon pa yung sulat. But anyways ay pagkatapos nga nito ay sabi nga ni Cacho, pero sige di bali na kasi nga kahit isang ngalan daw sa mga prinsipe yung magkaroon ng interes sa infong binigay nila ay win-win na nga raw sila doon. At saka isa pa dahil nga raw sa ginawa ni Fujetsu na pagbibigay ng info sa iba't ibang prinsipe, kaya baka nag-gain pa ng respect etong si Fujetsu sa ibang prinsipe at baka mamaya niyan mag-relay na yung ibang prinsipe dito kay Fujetsu pagdating sa mga info. Pero ito nga sabi ni Kaiser yung malagyan pa lang nila ng mark yung kwarto mismo ng pampitong prinsipe, talagang panalo sila dun kasi yun naman talaga yung pinaka-goal nila yung ma-mark etong ang kwarto ni 7th Prince nang sa ganun maging successful yung kanilang operation. At then ay eto nga salita ngayon si Melody, sabi niya nga dyan na ngayon yung susunod na hakbang yan talaga yung pinakamahirap na, pero magpahinga muna sila ngayon, sabi niya ganyan, huwag nilang pwersahin si Fujetsu. So ayan, payag naman etong si Cacho saka si Kaiser na pahinga-pahinga muna. Pero biglang salita na nga etong si Cacho, sabi niya nga dyan, okay sige, bukas na bukas gagawin kaagad nila ay ang operation nila. At then ay pagkatapos nito ay talo naman dito sa side nila Kurapika, dahil ito nga sinabi ni Kurapika dito kay Queen Oito na malabo nang tumakas dito kay Black Whale, dahil kung sino man yung tatakas dyan kay Black Whale ay mamamatay, sabi niya ganyan. So ito ngayon nalungkot etong si Queen Oito, sabi niya nga dyan, so ibig sabihin talaga magtutuloy-tuloy magpapatayan itong mga magkakapatid na prinsipe na to. So ito sabi nga ni Kurapika, oo ganun na nga kasi ang nangyari nito isang malakas na makapangyarihang nenyong bumabalot ngayon dyan kay Black Whale at pine-prevent nito yung pagtakas ng sino man. At ayan nga, kapag may tumakas ay mamamatay. So ibig sabihin talagang no choice yung mga prinsipe natin, talagang magpapatayan sila dyan sa loob ni Black Whale. Pero dito parang medyo napapaisip lang ako kung lahat ba yan sa loob ni Black Whale kapag tumakas o umalis kay Black Whale mamamatay. I mean kahit hindi prinsipe yung umalis dyan kay Black Whale mamamatay. But anyways ay going back muna dito kay Kurapika, sabi na nga dyan, pero ganun pa man rin na kahit ganito yung sitwasyon nila meron siya nakikitang pag-asa dyan. At eto nga ngayon sabi niya kay Queen Oito na gusto nang humingi ng permiso dito kay Queen Oito dahil meron siyang gustong gawin. So tanong eto si
si Queen Oito, sabi niya nga dyan, ano yun? At din ay pagkatapos nito ay biglang talo naman dito yan sa side ni Prince Zhangli dahil naihiwagaan nga etong si Prince Zhangli sa nangyayari dyan. Kasi nangyari ganito, meron nga raw siyang hawak dyan na 7 coin na galing doon sa kanyang Nenbeast. Tapos meron siyang 3 coin na binigay naman doon sa kanyang mga guards. So lahat daw ng coin na yun, tig-piso lang yung value. Pero yung isa, biglang nagbago ng value, naging 10 piso. So ngayon din nila alam kung bakit nangyari yun, kung paano nangyari yun. Kasi sa mismong araw lang din na yan, nagbago yung value ng isang coin. So kaya nga eto, tanong ni Prince Zhangli dyan sa kanyang mga private guards kung meron ba silang idea o opinion sa nangyari nga na to. So kaya ayan, sagutan sila. So sabi nga nila rito na kada araw may napuproduce na isang coin o pisong coin, ganyan. Ngayon, sa pang-10 araw, nagbago yung value ng isang coin, naging 10. Kaya baka possible nito tuwing 10 araw nagbabago yung value ng kada coin. At sabi ngayon dito ni Prince Zhangli, okay sige, ang gawin nila ganito, markahan nila yung bawat coin kung kailan na-produce yan. Nang sa ganun, ma-monitor nila yung bawat coin na napuproduce. At ang sabi nga nila rito, baka connected pa yan sa growth ni Prince Zhangli. So kumbaga, kapag lumalago ng araw dyan si Prince Zhangli, ay ganun rin yung nangyayari sa kanyang coin. Nagkakaroon din ng value, tumataas din yung value. At eto nga tuloy sa pagbibigay ng mga opinion idea itong kanyang private guards. Pero sa loob-loob ni Prince Zhangli dito na mga basic lang itong mga idea binibigay sa kanya nung bata niya. So now, kung kailangan niya nga raw talagang makakuha ng info patungkol sa Nen at lalo na para malaman niya yung best ability ng kanyang Nen guard tuloy ng kanyang Nenbeast, ay kinakailangan niya nga raw yung isang katulad ni Kurapika. So kaya ito sabi niya, sige pakitawagan yung number room na 1014. So yun yung room nila Kurapika. At so ayan, pagkatapos nito ay balik na nga dito yan kay Kaiser at sa bureau kausap niya. So ito pinag-uusapan nila yung mga insidenteng nangyayari dyan sa side ni Prince Hulkenberg na sa tuwing may kasamang grupo, etong si Prince Hulkenberg biglaan na lang sisibagsakan, nahihimatay yung mga kasama ng grupo at ilang beses na raw kasing nangyari yan. Pero ito, sabi nga nila na nakapanayam na nila si Prince Hulkenberg at okay na. At base nga rito sa interview ni Prince Hulkenberg, sabi niya nga dyan na siguro ang nangyayari dyan kaya nagsisihimatayan yung grupong kasama niya dahil sa sobrang tuwa nila dahil nga sa presence nito ni Prince Hulkenberg at kasabay no nawawala na rin yung kanilang anxiety. So sa madaling sabi, etong mga supporters ni Prince Hulkenberg na overwhelmed lang sila na kanilang emotion kaya sila nagsisibagsakan, nahihimatay pagkasama nila eto si Prince Hulkenberg. Pero tuloy pa nga ni Prince Hulkenberg dito na huwag mag-alala itong bureau kasi mabilis naman makaka-recover yung mga supporters niya na yon. At eto sabi ngayon nila Kaiser na tama, etong si Prince Hulkenberg mabilis makarecover yung mga supporters niya na nahihimatay. Tapos ayun, back to work na ulit, balik na sila sa mga normal nilang gawain. Pero sabi nga ng kausap dito ni Kaiser, yun nga lang, meron kasing isang problema rito. Kasi yung isang staff nito ni Prince Hulkenberg, nagpakita siya ng sintomas na ganoon rin yung nahihimatay. Pero hindi niya kasama si Prince Hulkenberg at nangyari pa yon sa ibang lugar saka sa ibang oras. So kaya naman, eto nga, tanong ngayon ni Kaiser, di ba coincident lang yon? Saka sino yung staff na yon ni Prince Hulkenberg? Sabihin mo, sabi ng ganyan. Kasi balak nga raw neto ni Kaiser na puntahan at interviewin yung tao na nga na yun o yung staff na yun ni Prince Hulkenberg. So sa isip-isip ni Kaiser dito na baka pwede niyang sabihin dyan sa grupo nila Hulkenberg kung ano talaga yung current situation na meron sila. Nang sa ganun ay makita niya rin, malaman niya kung ano talaga yung pinaplano ng grupo nila Hulkenberg. At saka isa pa, baka ma-convince na nga raw na itong sila Hulkenberg makipag-alyansa dyan sa grupo nila Melody, nila Kacho. At then, ay dito na nga sinabi ngayon ng kausap ni Kaiser na yung staff na yon ni Hulkenberg ay nagngangalang Warrior. Nasa private room daw yon. At then, ay pagkatapos nga niyan, ay eto na nga, punta na dito kay Warrior, yung staff ni Hulkenberg. At eto ngayon, pinuntahan na siya ni Kaiser. So ito sabi nga dito ni Kaiser, nasabihin na ni Warrior kung ano talaga yung totoong nangyari. Kasi alam nila na may misteryosong ability yung ginagamit dito sa Succession War. Kasi nga raw, yung pang-10 prinsipe si Kacho, ginamit yung kanyang ability para tumakas sana dyan kay Black Whale, pero namatay siya. So kaya nga raw, etong si Black Whale ay parang nga raw na-covered dyan ng isang barrier at parang may kinalaman dito yung hari. So kaya nga magsalita na etong si Warrior. At ang tuloy niya pa nga rito, alam niya may ginagamit na something supernatural na kapangyarihan etong mga prinsipe. Kaya hindi raw tatanggap ng malabong sagot etong si Kaiser mula dyan kay Warrior. At saka isa pa, sinusuportahan naman daw ni Kaiser
Kaiser si Nine Priest, si Hulkenberg, as long as masesecure yung kaligtasan ni Prince Fujitsu. At din pagkatapos nga nito ay dito na nga pinakita ngayon ni Wario itong kanyang kamay dyan kay Kaiser, at ayan nga merong feather na nakatusok dyan sa kamay niya. So sabi natin ni Kaiser, ano yan? So ito explain ngayon itong si Wario, at sinabi niya nga dyan na ini-expect talaga ni Prince Hulkenberg na pupuntahan siya nito ni Kaiser. At etong feather sa kamay niya ay mark daw yan na galing kay Prince Hulkenberg. So, ang instruction sa kanya ngayon ni Prince Hulkenberg ganito: kapag etong araw sila Kaiser pumunta dyan kay Wario at brinot up yung topic patungkol sa Nen, ay sabihin raw ni Wario lahat nung nalalaman niya. At anticipated nga raw kasi ni Prince Hulkenberg na talagang pagsuospetsahan siya ng bureau dahil nga dun sa mga incident na nangyayari na nagsisibagsakan yung mga grupong nakapaligid sa kanya. So kaya kung etong sila Kaiser ay hindi pupuntahan directly ayan si Prince Hulkenberg, ibig sabihin aware sila sa kapangyarihan ng Nen. So ito sabi nga ni Kaiser dyan, spot on, tumbok mo, sabi niyang ganyan. Pero ito tuloy ngayon ni Wario dyan na si Prince Hulkenberg mamamatay na, sabi niyang ganyan. At din ay pagkatapos nga nito ay eto nga biglang talo naman yan sa side nito nila Prince Benjamin, at kausap niya rito si Balsamico. Sabi nga ni Balsamico, okay na, mission complete, sabi niyang ganyan. At din eto ay makikita nga natin na possessed na ni Hulkenberg itong si Balsamico. So ito sabi nga ni Balsamico dito kay Prince Benjamin na diba sabi ko sa'yo, magbabalita ako sa'yo, magre-report ako sa'yo ng positive result, sabi niyang ganyan. So dito hindi maintindihan itong itsura ni Prince Benjamin. So obvious kita na talagang parang gulat siya, hindi niya alam kung totoo ba itong sinasabi ni Balsamico o hindi. But then pagkatapos nga niyan ay talon ulit dito yan sa side ni Prince Hulkenberg. Ito nakaratay na sa higaan itong si Prince Hulkenberg dyan. So ito hindi natin alam kung talagang mamamatay na ba ito si Prince Hulkenberg o hindi pa. Pero yun kasi sinabi ni Wario, mamamatay raw ito si Prince Hulkenberg. At then ay ayan nga, observe lang dyan, tingin lang dyan ito si Kaiser. At pagkatapos nito talon na dito yan sa side naman nila Kurapika. At ito nga kausap niya ito si Queen Oito, at sabi niya nga rito na gusto nang i-public yung nilalaman ng sulat na binigay sa kanila ni Fujitsu. Kasi nga sabi ni Kurapika rito na yung kanilang Nen training magsisimula na ulit yan kinabukasan. So ang gagawin niya, magsisend ulit siya ng open invitation sa bawat prinsipe. Pero this time, idadagdag niya na dun sa invitation na isasama niya pati yung nilalaman ng sulat na binigay sa kanila ni Fujitsu. At so dito sagot si Queen Oito, sabi niya nga dyan, sige kung yan yung kinakailangan, i-public ni Kurapika, pero bakit niya pa kailangan gawin yun? So ito sabi nga ni Kurapika, ang ipapublic niya lang naman yung naka-address kay Queen Oito, hindi yung sulat na naka-address dito kay Kurapika, kasi magkaiba yung naka-address kay Kurapika na letter saka nga yung naka-address na letter dito kay Queen Oito. At sabi niya nga dyan, meron siyang 3 reason. At yung una, para mawala yung pagsuspecha sa kanila. Kasi yung nilalaman ng sulat para dun sa mga higher prince, naka-indicate dun yung mga krimen na ginawa nila. So kaya possible nito, baka raw nag-iisip yung mga higher prince na nalik rin itong kanilang krimen pati dun sa mga lower prince. At pag nangyari yan, pwede na mag-cause yan para girahin sila kaagad ng mga higher prince. So eto yung gustong iwasan ni Kurapika. So kasi nga naman kasama si Prince Wabble dun sa mga lower rank na prinsipe. At yung sa pangalawang rason kung bakit gusto ni Kurapika na i-public yung letter nga nila Fujitsu na binigay sa kanila, kasi umaasa siya na kapag sinare niya sa iba etong last will ba ni Kacho, ay baka nga mag-slow down muna kahit papano etong succession war. At lastly sa kanyang pangatlong rason ay baka raw kasi magkaroon sila ng contact doon na sa mga higher prince. Kasi possible nito na baka nga raw kontakin sila ng mga higher rank prince na wag muna ibulgar o wag talaga ibulgar nila Kurapika yung nilalaman ng content ng sulat na binigay sa kanila. At eto nga raw yung magandang opportunity para magkaroon ng contact dyan na sa mga higher rank prince. So eto yung isa sa mga inaasahan sana na mangyari nga ni Kurapika. Pero depende nga raw to sa kung sino yung ipapadala ng prinsipe na kakausap dito kala Kurapika. At din pagkatapos nga nito ay punta na nga ngayon etong sila Kurapika dito na sa kwarto ni Prince Zhonglei. At din pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin 403. At eto na nga rin yung pinaka last part niyan. At ayan ay ulit ay maraming salamat nga po sa panonood dito kay Hunter natin. So abang-abang lang para naman sa kasunod na chapter nito. At ayan ay huwag niyo po sana kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.